Switch on natin. Init na agad dyan. Ayun o, 38 o. Nunutin natin, hindi maganda. O, 41. Ito 36. Init agad. O, di ba? Kita nyo naman. 38. For today's video, bali Broadway na VX20. Ayan. Medyo bago pa siya, or malaga lang yung may-ari nito. Yung may-ari nito is taga Bulacan. Hindi ko na lista yung pangalan eh. Kasi sa ko na lang kami, sa Messenger na lang kami nag-uusap. Hindi ko na ilista yung pangalan niya nung dinala rito. Dalawa ito, VX20 tsaka yung isa, parang VX5 yata yan. Andiyan o. Ayan, ito lang muna unahin natin. Ang issue kaya dinala to dito sa atin, parang umiinit daw. Umiinit yata ito. Hindi ko alam kung ito or yun yung isa yung umiinit. Ayan, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ngayon, para malaman natin kung umiinit nga ba talaga, ay banatan na natin to. Okay. Ito may mga karton pa to eh. Andun yung mga karton, no? Bagong-bago pa siya. Ayan, naka-plug in na, mag-bulb tayo. Ayun, oh. Pansinin nyo yung bulb, oh. Hindi normal yan. Hindi normal yan. Dapat bababa talaga yan. Bababa yung ilaw niyan para masabing normal. Pag ganyan, ulit natin, oh. Hindi normal yan. Umiinit dyan. Either channel 1 or channel 2. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Bira lang tayo makagawa ng Broadway. So ngayon, tatanggalin ko lang muna itong takip para mabilisang gawaan lang tayo. Nabatanggal ko na or nabaklas ko na yung takip niya. Angas, ang angas ng laman. Transformer niya, napakalaki. 8 yung danggal ko pero halos 8 rin yung haba nito. Pilapad pala. Tapos ang ginamit na capacitor is gold 71 by 22,000 microfarad. Although may mga nagawa naman na tayong ganitong klaseng amplifier, yung mga big series nila, medyo common na lang din sa atin. Okay. Tapos siyempre pagingan muna natin yung laman loob niya. Yung supply niya is 126/84/42. Naka 3 tires pala ito. Yan, naka 3 tires siya. Tapos output na ginamit ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bali 13 binilang ko lang yung transistor na yung nandito nakasalang. Siyempre yung isa dyan or yung iba dyan is drive nya. 13 piraso na NGW 0302 0281. Okay, kabilaan channel. Tapos 12 piraso na 71 volts by 22,000 microfarad. Okay, ayan na, nasabi ko na sa inyo yung laman loob nya. Ngayon, para malaman natin kung alin yung may problema, channel 1, channel 2, magbunot tayo ng supply pa isa-isa. Okay, ito, teka lang, bunutin ko muna itong supply dito. Ano yung kapares nya? Tapos yung kapares nya ay ito. Yeah. Teka lang. Ayan, nabunot na natin yung supply. Ito, and then ito. Positive, negative kasi yan. Yung channel 1 muna. Ayaw, hindi naka-on. Channel 1 na may problema. Channel 1, ayan o. Nawala yung ilaw. 'Di ba? Nawala yung ilaw. It means dito is good. Dito ang may problema. Ito yung umiinit. Although pares naman natin gawin yan mamaya. Tapos natin i-fix bias kasi request naman ng may-ari na i-fix bias natin ito. Okay? Ayan. Ngayon, ang gagawin ko ay pakita ko sa inyo. Try ko ibalik itong supply. Balik ko itong supply. Tapos pakita ko sa inyo na umiinit ito. Pakita ko sa inyo ito 20 natin. Ito 20 natin to. Ayan. Sige, babalik ko muna ito. Tapos ito 20 natin. Tapos thermometer natin kung gaano siya kainit. Ngayon, naibalik ko na yung supply Nabalik natin. Mabilisan lang para hindi magka-problema yung unit lalo. Ito.
Naka normal ng 36. Switch on natin. Init na agad dyan. Ayun o, 38 o. Nunutin natin, di maganda. O, 41. Ito 36. Init agad. O, di ba? Kita nyo naman. 38. Ayan, hindi pwede. Hindi pwede yan. Kapag pinilit mo or pabayaan mo siya nagaganyan yan, hanggang sa mag-protect yan kasi may sensor yung protect, or kapag hindi siya mag-protect, may madadali dito. May madadali. Ayan, kaya ang gagawin natin ay baklasin natin to, and then ayan yung trimmer, oh. Fix natin to. So ngayon, stay dyan lang kayo. Baklasin ko muna itong channel 1. Nabaklas ko na yung board. Binaklas and then binaklas ulit. Binaklas ko yung board, hindi binaklas ko yung trimmer. Okay? Ayan o. Saan na ba yung trimmer? Ito. 302 302 3K 3,000. Okay, ang nilagay natin ay 2.7. Ayan, 2.7 siya. Try lang muna natin sa 2.7. Okay, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan sa tawas nito. So ngayon, ibabalik ko muna ito board, and then para malaman natin kung bababa yung ilaw or ganun pa rin siya. Tapos sukatan natin kung ano yung pinaka bias dito. Binalik ko na ulit yung board and then yung mga kable. Ayan. Yan na yung Phoenix natin, 2.7. Ito naman yung stock pa ito. Ayan, bahala ka dyan. Pansinin nyo yung bulb, ba nawala na, naging pino na yung ilaw nyo. Makita ka, parang bagal lang siya. Ibig sabihin, bumaba na yung bias nito. Naging normal na. Ito na yung dahilan, no? Okay. Ngayon, sukat tayo ng bias nya. Kumpara lang natin yung channel 1 against sa channel 2. Pogi natin tester. Kailang ha. Okay. Ayan. Dito to halos nasa kwan lang siya, lagpas na ng 0.25. Pasensya na sa ilaw. Ayan, baba lang ng bias nya. Ito stock to, ngayon ito yung Phoenix natin. Pares na pares lang, walang labis, walang kulang, diba? Baba lang yung bias nito, nasa 0.26, mga ganun lang. Halos magpo 0.3 lang siya. Okay na yan. Although pwede pang itaas yan, pero yan lang, i-stock lang natin siya. Okay, yan na yun. Huli agad, sa pull agad siya sa 2.7. Ngayon, dahil okay na yan, wala na kinitinit. Next na natin ito, mabilisan lang ito. Palitan na rin natin yung trimmer dyan. Ayan, palitan na natin, sabay na natin yan. Okay guys, bali ito, minaklas ko na rin yung channel 2. Ito yung channel 1, Ngayon, siyempre, minaklas ko na rin yung trimmer. Ito, kung iniipon ko lang yung mga trimmer na ganito, napakarami na nito. Kasi halos araw-araw gumagawa ako ng power amp. Ayan, 302, 3K. Ito, 2.7. Pinalit natin ulit. Ayan, 2.7. Okay. So ngayon, ibabalik ko lang muna itong board. And then, diretso, audio test na tayo. Mabilis ang vlog lang. Diba? And then, kung dito, wala naman tayo malilinisan na Wala naman. Malinis. Mukhang malaga rin si sir. And then, kung itatanong nyo pala kung SMD or carbon type, naka-carbon type na siya. Ayan, pampaba ng oras. Naka-carbon type na yung pyesa na mga resistor. Okay, babalik ko lang muna ito. Naibalik ko na yung dalawang board. Okay. Kulang na lang ay tornilyo and then ito, tali. Pero magsukat muna tayo. Tingnan natin kung pantay siya or pantay na siya. Okay. Bago tayo maglagay ng audio, normal na normal yung ilaw, walang bahid, bakat ng ilaw na lumalabas. Ayan, parang stock lang kanina,
Di ba? Tapos dito. Oh. Okay. Goods na siya. Ngayon, kapitan ko muna ng speaker to. Magkapit tayo ng speaker and then audio source. I-testing natin kung normal yung audio or may problema pa na iba. Naway wala na. Lagay na ako ng speaker. Yung speaker ang ginagamit natin is usual naman na ginagamit natin dito. Itong dalawang sub, gitna and then baba. Parang dalawa na lang yata tumutunog dyan. Tapos itong audio source natin ay itong cellphone natin na isa. Okay. Tapos naka 220 na tayo Naka 220 na yan. Wala na yung bulb bahala ka dyan. Okay, nag-trigger na. Parang series lang din siya matagal din yung delay niya. Okay, teka lang. Ayan. Ito yung channel na ito yung channel na umiinit tingnan nyo. Kanina, pag switch on ko, pula agad yan. Ito, 36 lang Layo, di ba? Ito. Ngayon, lagyan natin ng audio. Ayan. Dalawa yan dalawa yung ilaw Hindi lang gaano kita ito against the light. Ayan Okay. Dito. Okay. Ngayon 36 lang siya Okay, wala na. Goods na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sabi ko sa inyo, mabilis ang vlog lang to Kulang na lang dito is yung tornilyo na lang. Tornilyo kasi hindi naka-tornilyo to. Tapos tali natin yung kable niya. Ayun, sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na yung medyo bago-baguhan pa lang Take note, bago-baguhan pa lang. Sa mga master, itawanan lang nila yung ganitong klaseng content or ganitong klaseng diskarte. Pwede naman na gawin yung maglagay kayo ng or magpalit kayo ng trimmer. Pwede naman tapos pihitin nyo lang. Ako kasi nagfi-fix bias ako Yan, nagfi-fix bias kasi ako. Sir from Bulacan. Bali, okay na itong Broadway na VX20 mo. Next ko na lang yung isa. Yan, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir promotion, bago tayo magtapos, shop natin. Always on the go na, 24/7. Gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.